Sumentro ang huling pagdinig ng House Tri-Committee sa responsibilidad ng mga social media platforms at pag-regulate dito para labanan ang pagkalat ng fake news. Ipinunto rin sa pagdinig ang kahalagahan na magkaroon ng batas para mapanagot ang mga platforms at mismong nagkakalat ng fake news. Nagpapatrol, Paige Javier. Sa huling pagdinig ng House Tri-Committee nitong Huwebes, naghayag ng pagkadismaya ang ilang ahensya ng gobyerno sa kakulangan ng social media platforms pagdating sa pagsugpo ng pagkalat ng fake news. Sabi ng Department of Information and Communications Technology o DICT at Presidential Communications Office o PCO, responsibilidad ng mga platform ang fact-checking at siguraduhing hindi lalabag sa batas ang users nito. Kung halimbawa, pumasok po kayo sa mall, tapos yung mambibili, bumili ng fake, kasalanan din po ng mall yun. Kasi dapat yung mall, ang papapasukin lang yan na nagbebenta ng mga kakanin, mga merchandise, etc. Yun tama lang. Hindi sila nagpapapasok dapat ng fake. So sa akin po, ang responsibilidad dyan, yung platform. We have the same opinion. Pero kaya nga, pag pinapasok mo yung fake news sa iyong platform, dapat yan may karampatang parusa sa gobyerno. Dahil nga, ikaw ang nagpapasok eh. Sagot naman ang kinatawan ng Google Philippines. We agree that everyone who uses these platforms have the appropriate responsibility, including the platforms as well. So, Mr. Chair, for things that are within the control of the platform, we would take accountability for that. Dagdag ni Ruiz, mas mainam kung gobyerno ang mag-regulate sa mga platform. Iginiit din ni Ruiz na kailangan ng batas para mapanagot ang mga platform sa pagkalat ng fake news, tulad sa Singapore at European Union. With the absence of a law, first of defining what fake news is, penalties, studies, wala tayong mapanghawakan. Kaya kumakalat ng ganyang karami yung fake news. Sabi ni Aguda, mismong mga social media platform ang gustong magkaroon ng batas sa regulation. Pag tinanong nyo po lahat ng mga platform ngayon, hihingi sila ng batas eh. Ang sinasabi lang sa amin kasi ng mga platform, kailangan daw i-define sa batas ano ibig sabihin ng fake news. Pag malinaw daw yung definition ng fake news sa batas, iproprogram nila yung sistema nila na immediately mate-take down. Suportado naman ng isang grupo ang panukalang regulasyon, habang mas malinaw na kahulugan ng fake news ang hiling ng social media platform. So we are advocating for the regulation of the social media platforms. Kung meron pong malinaw na batas na nagde-define sa obligasyon po ng mga platforms, including po yung due process requirement, including po yung turnaround times, including po yung mekanismo, yung mga responsibilities po ng platform, nagko-comply po at magko-comply po si Google. Wala ang Meta o parent company ng Facebook at Instagram sa pagdinig. Pero sabi ni Aguda, may napagkasunduan na sila ng Meta kaugnay ng fake news. Pumapayag na sila ngayon na kapag CICC o PCO o any duly authorized authority ng gobyerno, pagka nagpadala kami sa kanila na ito po, fake news to, they will demote in their feeds. Tapos magkakaroon sila ng pending review. Ang gobyerno naman, planong magkaroon ng sariling fact-checkers. Sa pagtatapos ng mga pagdinig, layo ng komiteng obligahin ang mga social media platform at magkaroon ng parusa at solusyon para labanan ang disinformation. Paige Javier, ABS-CBN News.